naman, pumasok naman tayo sa University of Makati para tignan ang kanilang pag-aaral sa ilalim ng bagong education system. Kasama siyempre si JC Tejano sa K-12 Kaalaman. Isang makulay na umaga sa inyong lahat mga boss. Sa first part ng ating special episode ngayong umaga ay yahatid ko sa inyo ang mga kapakipakinabang na kaalaman tungkol sa K-12 Basic Education Program sa ilalim ng Philippine Development Plan o PDP. Layunin ng programang ito na madagdagan ng 2 taon ang edukasyon ng ating mga mag-aaral upang magkaroon ng sapat na panahon na matutunan ang mga major subjects sa school bilang paghahanda sa pagpasok sa kolehiyo o trabaho. Sa ngayon, mga piling paaralan pa lang ang nagpapatupad ng K-12 program. Ngunit sa darating na 2016, lahat ng mga paaralan mula Luzon, Visayas at Mindanao ay kailangan ng ipatupad ang K-12 Basic Education Program. Ibig sabihin, lahat ng ating mga mag-aaral mula grade 7 to 10 o junior school ay kailangan ng pumasok sa grade 11 at 12 o senior high school. And speaking of senior high school, alam nyo ba na may 30 paaralan sa Pilipinas ang nakikipagtulungan sa Department of Education upang i-pilot test o subukan ang senior high school program? At para sa ating special episode, binisita namin ang universidad na may pinakamalaking populasyon ng mga senior high school students. Walang iba kung hindi ang University of Makati. Nakapanayam ko si UMAC President Tomas Lopez Jr. upang ibahagi sa atin ang pagpapatupad nila ng senior high school program. January of 2011, na-meet ko si Brother Ormin. At Tony, pwede ka mag-pilot ng senior high school. Sige, Brother, we'll do it. Dahil sa paniniwala ni President Lopez na makakatulong ang programa sa pagpapabuti ng edukasyon, ay sinimulan nila ang paggawa ng programa para sa senior high school modeling. That was about February when we approved it. In March, last year, we had to market the program during the graduation rehearsals of the graduating seniors in the Makati High School system. Dagdag pa ni President Lopez, hindi optional ang pagpasok sa senior high school sa University of Makati. Hindi tayo mag-o-offer ng first year. Kasi kung optional ang senior high school na pilot, walang pupunta ron. Walang pupunta. Wala. So sabi namin, we thought na kung gusto na pumunta sa UMAC after 4th year at walang freshman, senior high school lang, automatic senior high school lang. Nagtataka siguro kayo mga boss kung paano nakumbinse ng University of Makati ang mga magulang ng mga 4th year high school graduates na pumasok sa senior high school. Our message is very simple. Sa HSU, sa higher school at UMAC, pagkatapos mo, may trabaho ka na. Okay naman pala talaga tong senior high school program mga boss. Pero bibitinin ko muna kayo dahil sa susunod nating pagkikita, ipagpapatuloy ko ang ating talakayan at aalamin din natin ang kurso na ino-offer ng University of Makati sa senior high school. Kaya naman tutok lang kayo dito sa Good Morning Boss tuwing Lunes, Miyerkules at Biyernes para sa K-12 Kaalaman. Para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ang aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman. Paalam!